Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2013 action horror movie, na may pamagat na, Avenged. Nagsimula ang istorya sa isang 20 anyos na babaeng pipi na si Zoe. Nagbiyahe siya ng mag-isa sa malawak na maladesyertong bahagi ng Southwest ng Amerika upang mapuntahan at makasama ang kanyang minamahal na nobyo. Bagaman tutol ang kanyang nakakatandang kapatid sa plano niyang ito dahil isa siyang pipi at mag-isa lang siyang magbabiyahe ay pumayag na rin ito kalaunan upang makapiling na nito ang long-distance boyfriend niyang si Dane. Habang nasa gitna ng isang malayong biyahe ay kumukuha ng litrato si Zoe sa mga dinadaanan niya upang i-update ang nobyo kung nasaan na siya. Makalipas ang isang oras ay huminto naman siya sa isang tindahan ng mga souvenir na pagmamay-ari ng isang katutubong lalaki. Pagkatapos mamangha sa mga antik na paninda ay nagpatuloy na siya sa pagmamaneho at in-update niyang muli ang nobyo gamit ang kanyang cellphone. Sa hindi inaasahan ay bigla na lang siyang napapreno ng kamuntikan na niyang mabangga ang isang sugatang lalaki. Kanya ring nakita ang isa pa nitong kasama na hinahabol ng isang grupo ng gang. Matapos itong tapusin ng nasabing grupo ay mabilis niyang tinulungan ang sugatang lalaki na nasa daan. Ngunit bago pa man niya magawang makapagmaneho ay naabutan na siya ng grupo ng mga gangster at wala na siyang nagawa pa nang walang awang tinapos ng mga ito ang lalaki. Dahil sa sitwasyon ay napatakbo na lang si Zoe ngunit ang isang lalaking nagngangalang Trey ay bumunot ng baril at pinatamaan siya nito sa binti. Matapos nila itong pagtulungan na sundutin ay dinala pa nila ito sa barong-barong nilang hideout upang ipagpatuloy ang ginagawa nilang pagtikim dito. Halos matuwa pa ang grupo nang madiskubre nila na isa pala itong pipi kaya hindi nito magagawang makasigaw ng tulong habang pinagsasawaan nila itong sundutin anumang oras nilang gustuhin. Habang ginagawa ang pangbababoy, nakita ni Creed sa kanyang bag ang litrato nila ng nobyo niyang si Dane na mabilis namang sinira at tinapon ni Trey. Sinubukan ding magmakaawa ni Zoe sa isang matandang babae na nakasilip sa labas ngunit dahil sa takot ay wala rin itong magawa para sa kanya. Samantala, nagsimula nang mag-alala si Dane dahil ilang oras nang hindi nakakapag-update at nakakapag-reply si Zoe kung nasaan na ito. Pagsapit ng gabi ay sinabi ni Trey na ang tinulungan niyang lalaki kanina ay lahi ng mga mortal na kaaway ng kanilang angkan simula pa noong panahon ng mga tribo at nagkamali siya ng ginawang pangingialam sa ginagawa nilang pag-ubos sa mga natitirang lahi ng mga ito. Nang matapos na nilang pagsawaan ang babae ay naglaro naman sila ng mga baraha. Naisipan ni Trey na makipagpustahan kay West na kung sakaling manalo ito ay tatapusin na nila ang babae upang mawala na ang agam-agam nito na baka matuntun pa sila ng mga kamag-anak ni Zoe. Pero kung siya naman ang mananalo ay ipagpapatuloy lang nila ang pagtatago sa babae upang may mapaglibangan silang sundutin araw-araw. Nang magsimula na ang laban ay nanalo si West kaya agad na nitong pinuntahan si Zoe upang tapusin. Nagawa pang makaalis ni Zoe mula sa mga vibewire na gapos pero sa kasamaang palad ay naabutan siya ni West at walang awa siya nitong tinapos. Sa sumunod na araw ay pinuntahan na ni Dane ang mga lugar na huling sinend ni Zoe. Kasabay naman nito ang isang matandang lalaking nagngangalang Grey Wolf ay nakita ang nakalibing na katawan ni Zoe. Matapos niya itong hukayin ay naalala niya na ito ang babaeng huminto sa tindahan niya kahapon. Agad niya itong dinala sa kanyang tinutuluyan at nang sumapit ang dilim ay nagsagawa siya ng sinaunang ritual ng ninuno nila upang subukang ibalik ang buhay nito. Subalit sa kalagitnaan ng seremonya ay aksidenteng sumama pabalik ang isang espiritu ng sinaunang mandirigma ng kaaway na tribo na pinatay noon ng mga ninuno ng mga gangster. Bumalik ito kasama si Zoe sa kadahilan ng parehas silang nag-aasam ng isang malaking paghihiganti. Matapos silang patulugin ng matanda ay nagising na lang si Zoe na bumalik na sa normal at naglakad siya papunta sa isang bayan hanggang sa makakita siya ng isang telephone booth. Agad niyang tinawagan si Dane upang humingi ng tulong pero dahil isa itong pipi ay hindi siya maintindihan nito. Kaya sinabihan na lang niya si Zoe na ibababa na niya ang tawag upang ipalocate sa mga pulis ang lokasyon niya at maghintay na lang siya sa kanyang pagdating. Matapos ang pag-uusap ay bigla na lang nakakita si Zoe ng isang kotse ng pulis, ngunit nang lalapitan na niya sana ito ay nakita niya na ang pulis pala ay si Jed na isa sa mga miyembro ng gang na nangbaboy sa kanya. Nang pumasok ang lalaki sa isang bar ay makikita na tila sasabog na si Zoe sa sobrang galit,
Sa tulong ng espiritong sumapi sa kanya ay sinugod niya sa loob ang pulis na kasalukuyang pinag-uusapan kasama ng barista kung gaano kasarap ang babaeng nakuha nila kanina. Hindi nito alam na nasa likod na pala ang tinutukoy niya at walang awang sinaksak ng babae ang tiwaling pulis at dinukot niya ang laman loob nito. Sinubukan pa siyang pagtulungan ng tauhan nitong barista at isa ring gangster na nasa loob pero walang hirap lang itong pinatumba at tinapos ni Zoe. Makalipas ang ilang minuto ay nalaman na ni Dane ang lokasyon ng nobya pero nang makarating siya sa lugar ay tumambad sa kanya ang maraming pulis sa lugar. Agad siyang hinarang ng sheriff na si Holt at sinabing wala silang nakitang babae sa lugar ng insidente at pinayuhan siyang bumalik na lang sa umaga para sa paghahanap ng nobya niya. Sa ilang saglit ay dumating na ang mga miyembro ng gang at mabilis na kinumpirma ni Trey ang kahindik-hindik na sinapit ng kagrupo nila. Sinubukang magtanong ni Dane sa mga ito kung may nakita ba silang babaeng pipi sa lugar pero hindi siya sinagot ng mga ito at nilait pa nila ang kulay niya. Dahil sa pagpupumilit ni Dane ay kamuntikan ng magkaroon ng gulo sa pagitan nila at inawat lang sila ng pulis. Agad na nagsuspetsya ang mga gangster na ang kamag-anak o nobyo ni Zoe ang may gawa ng mga ito kaya pagsapit ng umaga ay kanilang pinuntahan ang pinaglibingan nila sa babae. Kanilang nakumpirma na may kumuha na sa katawan nito kaya agad nilang tinapon ang mga gamit na pinaghigaan ni Zoe upang hindi sila mahulihan ng ebidensya. Nagising na lang si Zoe sa isang lumang garahe sa isang bahay at kinuha nito ang mga nakasabit na pana upang ipagpatuloy ang pag-ubos sa mga miyembro ng gang na lumapastangan sa kanya. Nang aalis na sana si Creed upang magtago sa ibang lugar ay nagulat siya nang makita na may tama ng mga pana ang kotse niya. Habang gulat na gulat ay nakita na lang niya si Zoe na agad din naman siyang pinatamaan sa hita. Habang nakasubsob sa lupa ay walang tigil siyang pinatamaan ng mga pana hanggang sa magmakaawa siya ng todo. Sa huli ay hindi na rin ito nagtagal pa nang hindi na nito kinaya ang mga ginawang paghihiganti ni Zoe. Pagsapit ng gabi ay nakita na lang ni Zoe na nabubulok na pala ang buong katawan niya kaya nang bumalik siya kay Tandang Gray ay pinaliwanag nito na panandalian lang ang pagbalik niya mula sa kamatayan kaya kailangan na niyang gawin agad kung anumang paghihiganti ang plano niya. Nang pinuntahan ni Tracy Creed ay nakita na lang nito ang walang buhay niyang kagrupo kaya agad niyang tinanong si West kung sigurado ba itong tinapos niya si Zoe nung nakaraan. Upang makumpirma rin kung sino ba talaga ang umaatake sa kanila ay napagplanuhan nilang dukutin si Dane. Pagsapit ng umaga habang nagdadalamhati si Dane dahil sa sobrang pagkamis sa nobya ay makikita na nasa labas na pala ang unti-unting nabubulok na si Zoe. Nang dumating ang gang at dinukot siya ay nakita agad ito ni Zoe kaya mabilis nitong tinapos ang isa sa mga ito, dahil sa gulat nila na buhay pa pala ang babae ay napamaneho na agad sila paalis. Pero walang hirap silang nasundan ni Zoe at nagkaroon sila Zoe at West ng umaatikabong labanan sa likod, pero kahit anong gawing pagsaksak ni West sa kanya ay wala itong talab at paulit-ulit lang na bumabangon si Zoe. Sinubukan ding ilaglag ni Trey ang babae sa pamamagitan ng biglang pagpreno at kanya itong ginulungan ng sasakyan. Ngunit napagtanto nila na wala talagang kamatayan ang babaeng ito kaya nagmadali na lang silang umalis. Pagkabalik sa hideout ay kanilang ginapos si Dane at dito ay kiniwento nila sa kawawang lalaki kung gaano kasarap nang walang tigil na tinikman nila ang kanyang nobya. Habang naghahanda sa pagdating ni Zoe ay dumating na ang iba pa nilang kagrupo na may dalang mga matataas na kalibre ng mga baril, nang sinubukang tumakas ng isa nilang kagrupo matapos nitong malaman na may pagkahalimaw pala ang kalaban nila ay dumating na si Zoe sa lugar at walang hirap nitong tinapos ang lalaki gamit ang sibat. Agad na nagpaulan ng bala si Trey na madali namang naiwasan lahat ni Zoe. Parang mabangis na leon lang si Zoe nang walang hirap nitong inubos at tinapos ang halos lahat ng mga armadong gangster. Maging si West ay wala ring nagawa at makikita na kinuha pa ni Zoe ang puso nito. Agad na napatakbo na lang si Trey at nang sinalubong siya ni Sheriff Holt sa labas ay tinapos niya ito. Nang magkita ang dalawang magkasintahan ay hindi na nagawang lapitan pa ni Zoe ang nobyo dahil alam niya na hindi na siya magtatagal at mauubos na rin ang oras na ipinahiram sa kanya. Mabilis na nagtungo ang gangster kay Tandang Gray dahil ito lang ang naiisip niyang may kagagawan sa nangyari kay Zoe. Sinabi naman ng matanda na hindi na matatapos ang ginagawa nila Zoe at ng espiritu ng mandirigmang tribo hanggat hindi nito nakukumpleto ang paghihiganti nila sa kanila. Hindi nagtagal ay natunton na siya ni Zoe. Nagkaroon sila ng matinding labanan. Gumamit si Trey ng chainsaw upang putulin ang katawan ng babae.
habang si Zoe naman ay gumamit lang isang maliit na palakol na agad na nakaputol sa kamay ng gangster. Nang bumagsak si Trey ay sumubok pa itong hatiin sa dalawa ang katawan ng halimaw na si Zoe pero hindi ito ininda ng manhid na halimaw at sa huli ay tinapos na niya ang gangster at nakumpleto na rin nila ang kanilang mga paghihiganti. Matapos makarating ni Dane sa lugar ay nakita na lang niya ang kalahating katawan ng nobya na inililibing ang sarili. Ipinahayag ni Zoe ang lubos niyang pagmamahal sa pamamagitan ng sign language, dahil ayaw na niyang makita na naghihirap pa ito ay sinunog na niya ang kanyang nobya at makikita na lumabas na ang dalawang espiritu nila Zoe at nang mandirigmang sumanib sa kanya upang maglakbay na sa kabilang buhay. Special shoutout nga pala kay Marivic Blog from Davao City, shoutout rin kay Xavier Kim, shoutout kay Noel Derecho, shoutout kay Funtime Poppy, sa huli shoutout rin kay Bogard Kaingin.